Lo, may aswang sa labas! Ito na ang pangontra! Apo, hindi yan. Kumuha ka ng bigas. Ha? Bigas? Bigas pangontra sa aswang? Marami pa ring naniniwala sa pamahiin tungkol sa aswang. Sa mga probinsya, lalo na kapag tahimik ang gabi at konti lang ang ilaw sa kalsada, mas lalong nabubuhay ang mga ganitong paniniwala. Hindi ito basta kwento lang. Para sa iba, gabay ito kung paano umiwas sa panganib na hindi kayang ipaliwanag ng normal na isip. Sabi ni Lola, habang nakaupo siya sa lumang bangkito sa may bintana at pinapanood ang dilim sa labas. Kung may pinagdududahan kang aswang sa kapitbahay, hagisan mo lang ng bigas sa gabi. Madalas niya itong sabihin na parang simpleng paalala lang, pero may bigat ang tono niya. Parang may pinagdaanan siyang hindi niya na ikinukwento. Sabi raw, kapag aswang talaga, hindi sila makakatiis. Kailangan nilang pulutin ang bawat butil, kahit pa hanggang umaga. Para raw silang napipilitang sumunod sa kung anong hindi nakikitang batas. Kahit gustuhin pa nilang tumigil. Isang gabi, nag-uwian ang mga bata. Mula sa paglalaro sa kalsada, pawisan at maingay. Nagkakagulo kasi may bagong lipat na matandang babae sa dulo ng kalsada. Doon siya tumira sa lumang bahay na matagal ng bakante. Yung bahay na halos tinatakasan ng mga bata kapag dumidilim na. Tahimik at hindi nakikihalubilo. Hindi mo siya maririnig magsalita maliban kung kakausapin mo, at kahit ganun, maiksi lang ang sagot niya. Lahat ng tanong, ngiti lang ang sagot. Pero lagi siyang nakabuntot tuwing may buntis sa baryo. Parang may sinusundan siyang amoy or pakiramdam na kami lang ang nakakaramdam ng kakaiba. Napagtripan ng mga tropa na subukan ang sabi-sabi ni Lola. Hindi dahil matapang kami, kundi dahil gusto naming patunayan kung totoo ba talaga ang mga ganong kwento o gawa-gawa lang ng matatanda para takutin kami. Pagpatak ng alas 12, dahan-dahan kaming lumapit sa bahay ng matanda. Halos hindi humihinga para lang hindi gumawa ng ingay. Bit-bit ang maliit na supot ng bigas. Yung bigas na parang biglang bumigat sa kamay namin habang papalapit kami. Tahimik ang paligid. Parang walang ibang tao sa mundo kundi kami. Malamig ang simoy ng hangin na dumadampi sa balat na parang may kasamang babala. At tanging ungol ng pusa ang naririnig mula sa kung saan hindi namin matukoy kung saan nanggagaling. Hinagis namin ang bigas sa harap ng pintuan niya. Kumalat iyon sa lupa, tumalbog pa ang iba papunta sa gilid. Sabay takbo pabalik ng bahay, halos madapa pa sa pagmamadali. Tawa ng tawa, pero ramdam mo ang kaba, baka may aswang nga talaga. Yung tawa namin, pilit lang, tinatakpan ng takot na unti-unting gumagapang. Kinabukasan, nagmamadali kaming nagmasid. Maaga pa lang nagkumpulan na kami sa may kanto, pasimple lang kunwari pero lahat nakatutok sa bahay ng matanda. Nagulat kami, andoon ang matanda, isa-isang pinupulot ang bigas, at hindi lang basta pulot, parang may pilit sa bawat galaw niya. At mukhang hindi siya mapakali, parang napipilitan pero hindi makaiwas. Yung kamay niya nanginginig habang dinadampot ang bawat butil, na para bang hindi siya pwedeng tumigil hanggat may natitira pa. Nagsimulang mag-ingay ang baryo. Sigurado, aswang yan. Bulungan dito, bulungan Sino doon, utot? hanggang sa lahat na halos ay may opinyon na. Sabi ng matatanda, habang seryosong nag-uusap sa labas ng mga bahay, normal lang sa tao na huwag pansinin ang bigas sa daan. Pero ang aswang, di mapakali hanggat hindi nauubos ang lahat ng butil. Parang sumpa na hindi nila matatakasan. Simula noon, lalo na ang mga buntis, hindi na lumalapit sa bahay ng matanda. Kahit dumaan lang sa kalsada niya, umiiwas na agad. Parang may hangganan na hindi dapat tawirin. Lahat ng kabataan, umiiwas tuwing madilim at naglalakad ng mag-isa. Kahit dati sanay kaming maglaro hanggang gabi, ngayon maaga na kaming umuuwi. Ang iba, nagsabit na ng bawang at asin sa pintuan, siguradong ayaw nila ng bisita mula sa kabilang mundo. Ang mga simpleng bagay na iyon, naging parang proteksyon na hindi pwedeng mawala.
Hindi na kami nagtanong kung aswang nga ba talaga siya. Hindi na namin kailangan ng sagot dahil sapat na ang nakita namin para maniwala. Ang mahalaga, natuto kaming mag-ingat at irespeto ang mga pamahiin na kahit gaano ka-weird, minsan yun ang tanging depensa mo sa gabi. Minsan, hindi masama maniwala sa mga kwento ng matatanda, lalo na kung buhay mo at ng pamilya mo ang nakasalalay.